I am therefore inclined, Mr. Chair, to this committee to decide on the request, then there is no recourse. They have to withdraw the cases in the Supreme Court before baliwalain ang mga paniniwala ng ating mga kasundaluhan na nagpapakamatay para sa inang bayan. Nagpapakamatay sila para sa demokrasya at hindi sila nagpapakamatay para sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Magandang araw sa atin lahat, mga kabayan. Ang tanong ng taong bayan, bakit kinain nila ang kanilang prinsipyo na hindi nila umano papalabasin itong si Ka-Eric at si Doc Loren Badoy kapag hindi nireveal ang source ni Ka-Eric? Nanindigan kasi, mga kababayan po natin, itong si Ka-Eric na hindi niya umano nireveal ang kanyang source. Ngunit nagsinungaling naman itong si Congressman Gus Tampunting na sinabi niya ay nireveal na umano ni Ka-Eric ang kanyang source. So syempre, doon tayo maniniwala kay Ka-Eric, mga kababayan po natin. Ang totoong dahilan umano, mga kababayan, kung bakit lumambot, nagiging duwag at biglang natakot itong mga kongresista sa kanilang ginawang pagkulong dito kay Ka-Eric at kay Dr. Badoy, ay itong petisyon, mga kababayan po natin, ng mga retired militaries. Ayan po, mga kababayan po natin. Yung mga nagperma ng mga retiradong opisyal general ng PMA ng Philippine Army, mga kababayan po natin, dito pala sila umatras. Dahil nagbanta umano itong mga ilang miyembro ng retired military. So ibig sabihin, reserve military pa rin sila kung tutuusin, mga kababayan po natin. Dahil ang duty ng military ay hindi nagtatapos kapag nagre-retiro sila. Kasi kahit anong oras, mga kababayan po natin, kapag kinakailangan ang kanilang serbisyo para sa bansa, ay kailangan nilang bumalik sa serbisyo. So ito umano ang dahilan kung bakit pinalaya itong si Ka-Eric at si Dr. Loren Badoy. Dahil ang kanilang gustong ibargain, mga kababayan po natin, na umano'y papalayain lamang itong si Ka-Eric at si Dr. Loren kapag umano'y i-withdraw ang kanilang final sa Supreme Court, itong habeas corpus. Ngunit hindi i-withdraw ng kampo at abogado ni Ka-Eric at ni Dr. Loren Badoy ang kanilang pag-file ng habeas corpus dito sa Korte Suprema dahil gusto nilang malaman kung makatarungan ba, makatao ba ang pagkulong sa kanila ng halos isang linggo na siya namang nagpang-protesta nila ay hunger strike. Binatikos pa ng ilang kontrabida, mga kababayan po natin, na umano'y tumaba pa ang dalawa sa kanilang ginawang hunger strike. Wala nang sabihin na maganda, ay binatikos pa ang taong ikinulong, nilabag ang kanilang karapatang pantao. Ito po ang ilang parte, mga kababayan po natin, kung paano nila kinontra ang umano'y kanilang desisyon. I am therefore inclined, Mr. Chair, to deny the request if it will be forwarded to the committee, because this is show of how do you say it, bad faith or suspend consideration, Mr. Chair, kasi makikiusap ka dito na humihingi ka ng pagpapalaya, kasan sa likuran namin, kakasuhan nyo naman kami sa sa Korte Suprema. So, sa aking palagay po, Mr. Chair, hindi yata sumasang-ayon yun sa common logic at saka sa ipinapakiusap ng kanyang kliyente dito sa sulat na binasa natin kanina. I suggest that we suspend consideration, not entirely deny the subject matter or the request, because although they have already filed cases in the Supreme Court, they can always withdraw the cases filed at the court. So, tignan po natin kung ano ang direksyon nila Celis and ni Badoy. If they really want this committee to decide on the request, then there is no recourse. They have to withdraw the cases in the Supreme Court before we even start considering the request. Of this development that even Congressman Suarez has said and Congressman Pimentel, I would agree with them, Mr. Chair, unless otherwise
Mr. Celis would be able to convince those that filed to withdraw immediately. We might be able to consider, but if they will not be able to withdraw, Mr. Chair, then we would like to let them know that they're going to stay here in this Christmas season from East Asia. So, yan po ang sinabi nitong ni Representative Abante, mga kababayan po natin, na biglang bumaliktad ito. Dating taga-suporta ni Pangulong Digong, dating kontra sa pagpasok ng ICC, dating pinaglalaban ng karapatang pantao, sila pa ang nagpapakulong sa isang broadcaster na nagtatanong lamang kung totoo nga ba ang pondo or ginastos na to 1.8 billion na travel fund ni Speaker Martin Romualdez. So kita natin ang kanilang testimony, mga kababayan po natin, na against sila na palayain itong si Ka-Eric at si Dr. Loren Badoy. Pero kinabukasan ay bumaliktad na ang kanilang decision kahit hindi pa pinagbigyan ni Ka-Eric at Dr. Loren ang kanilang kahilingan na dapat i-withdraw muna ang kanilang pag-file ng habeas corpus sa Supreme Court. At hindi po yan withdraw. Lalo na itong abogado nila na si Attorney Harry Roque, mga kababayan po natin. At ayon kay Attorney Harry Roque, na dapat lang talaga respetuhin ng mga kongresista itong mga dating militar, dahil alam naman nila na itong mga militar ay may kapangyarihan pa rin ito kahit wala na ito sa serbisyo. Pero syempre, mga kababayan po natin, bilang isang literadong militar, team air, ay mayroon pa rin silang kapangyarihan, mayroon pa rin silang kapit dyan sa ating hanay ng Philippine Army, na hindi nila basta maliitin itong mga manipistong ito, mga kababayan po natin. So ito ang munang dahilan kung bakit isa sa mga dahilan, hindi naman ito, kundi isa sa mga dahilan kung bakit pinalaya itong si Ka-Eric at si Dr. Loren Badoy. Pag hindi pinakinggan ng militar, mag-ingat ang sibilyan na mga namumuno. Dahil baka mamaya, gamitin nila kanilang sandata at mga armas para patumbahin ang mga halal ng taong bayan. Hindi naman natin sinasabi na yan ang layunin ng statement. Pero hindi po pwedeng baliwalain ang mga paniniwala ng ating mga kasundaluhan na nagpapakamatay para sa inang bayan. Nagpapakamatay sila para sa demokrasya at hindi sila nagpapakamatay para sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Tama po yan. Hindi mo po pwedeng hindi pansinin ang sentimiento ng mga profesional na sundalo na inalay na ang buhay para sa ilang bayan. Makinig po kayo. Naninindigan pa rin sa demokrasya ang ating kasundaluhan. At naniniwala sila na meron ng paglabis sa kapangyarihan dito sa desisyon na ipakulong si Loren Badoy at si Ka-Eric. Naintindihan ko kasi ang sentimiento niyan eh. Kasi ako, dati akong aktivista, no? Talaga naman pong pupulaan natin ang kasundaluhan, human rights abuses. Pero itong si Badoy at saka si Celis, wala nang ginawa ko hindi itaguyod nga ang laban dito sa mga teroristang CPP-NPA, nakapareho rin ng mandato ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas. Yan ngang masakit para sa asawa nga ni Ka-Eric, dahil ang kanyang sinabi sa kanyang media interview, kung hindi nyo pa narinig, mga kababayan po natin, ay 20 years umano silang nakipaglaban sa ating gobyerno. Kinukontra yung ating gobyerno dahil kasapi sila nitong kilusan ng makakaliwa na kumakalaban sa ating gobyerno. Hindi sila nakulong, pero nung gusto nilang tumulong sa ating gobyerno para tapusin na itong insurgency, tapusin na itong makakaliwang grupo, mga taksil sa ating bayan, tsaka pa sila nakulong. At ang nagpakulong ay ang inaasahan po natin mga kongresista na maggagawa ng batas, magpapatupad ng batas na kanilang inaprubahan dyan sa House of Representatives. Samantala sila yung hindi nagrespeto, gaya nitong Sutulo, mga kababayan po natin. At ang nangyari, kagaya nito kay Representative Abante, ang kanyang ipinaglalaban, ang kanyang dahilan, alam natin kung bakit niya pinakontempt itong si Dr. Loren Badoy, ay dahil personal. Minention siya umano, tinawag siya umano taga-suporta ng makakaliwa, dahil nga may nakarating na mga tipster mula doon kay Loren Badoy na umano ang si Abante ay nagbibigay umano ng suporta sa mga kaliwa. So yun ang dahilan, mga kababayan po natin, dahil umusok na siya sa galit, dahil napapahiya siya at
naging mapanganib umano ang kanyang buhay. So yun ang kanyang naging kadramahan sa nangyaring hearing sa House of Representatives. So yun ang dahilan na umano ay dapat i-contempt itong si Loren Badoy dahil nagsisinungaling pati sa kanilang advertiser. So yung advertiser parang ano na lang yun, dagdag na lang yun, palusot na lang yun. Pero naging personal ang kanilang pagtatanong. At ngayon ang pinag-iinitan nila ay ang prangkisa naman ng SMNI News na gusto nila i-suspindi muna habang nangyayari ang investigation. Baliktad naman ata. Di ba? Dapat pagkatapos ng investigation kung anong finding, tsaka magsabi na mag-suggest na i-cancela. So hindi pa nga nag-start ang investigation, nangyari pa lang ngayon, pagdinig pa lang sa House of Representatives, ang gusto nila ay i-cancela na o i-suspindi mo na itong SMNI News. So baliktad, wala pang decision, wala pang due process, suspension agad. Ayan ang gusto ni Nograles. Kumbaga nagkakaisa sila na protektahan ng demokrasya laban sa banta ng CPP-NPA na terorismo. So, sila ay magkabaro. Yung iba, yung mga sundalo, hawak ang baril at inaalay ang buhay. Pero si Eric at saka si Loren Badoy, inaalay naman nila ang pang-araw-araw na buhay nila dito sa laban sa terorismo. So, hindi talaga po pwedeng hindi pakinggan yan. Otherwise, nako, pag hindi pinakinggan ng militar, baka sila na magsabi ko anong gusto nilang mangyari. Ulitin ko po, ang Thailand, wala pong demokrasya dyan. Kasundaluhan ang nagpapatakbo. Ganyan din po nangyari sa Myanmar. At ganyan din po nangyayari ngayon sa Cambodia. Mayroong mga civilian leaders, pero sa totoo lang, militar talaga nagpapatakbo ng lahat. Dahil meron nga silang monopolya ng mga baril. Yan naman po yung mangyayari kapag napuno na ang salop, kumbaga. Dahil sila ay hindi napapakinggan. So kinakailangan sa demokrasya, pakinggan ng lahat. Dahil kung hindi po, baka magtanim sa loob nila ang sama ng loob at kung ano pa ang mangyari. So, hindi naman ako nagtataka na nung nakita nila, wow, ang daming mga high-ranking general sa kumipirma dito. Sila ng kasundaluhan laban dito sa terorismo. Bakit sila ikukulong? Hindi ba dapat ikulong yung mga ginagamit ang pondo ng taong bayan para pambili ng baril, para matayin ang kapwa Pilipino? Ba't hindi yan ang ating kalabanin? Bakit ngayon merong strategic alliance kayo dyan? Ngayon lang... So, sadyang matalino din kasi at magaling din magtago ng sekreto, palusot itong mga congressman na umano'y kasapi nitong mga kaliwa, mga kababayan po natin. So, hindi mahuli-huli sa aktual na ebidensya, Kasi alam naman natin na hindi talaga gagawa yan ng mga hakbang na masasabit sila. So, may mga sikretong galawan lang yan. So, sana mabulgar na itong, alam naman natin, kilala naman natin kung sino-sino itong nasa Kongreso. Sana mabulgar na, magkaroon ng ebidensya. Lalo na yung nagsalita sa hearing sa Senado kung sino nga ba ang isa sa mga miyembro na aktibo ngayon dyan sa House of Representatives na pilit naman na nagkakaroon ng alyansa ngayon kay House Speaker Martin Romualdez. Ano nangyari yan? Nagaling naman ako dyan sa Kongreso. Hindi namin tinatanggap kahit saan yan. Mayorya, minority, bahala kayo dyan. Mag-independyente kayo dyan. Kalaban kayo ng taong bayan. Hindi kayo po pwede dapat kampihan. Naghain kami ng isang araw ng petisyon kasama kayo may bahay ni Ka Eric at saka esposo nga ni Lorraine. Abain sabi sa akin ng may bahay ni Ka Eric, alam mo, mahigit 20 taong kaming nakibaka. Lumaban sa gobyerno. Pero nung lumalaban kami sa gobyerno, hindi naman kami nakulong. Kung kailan sumusuporta pa kami sa gobyerno ngayon, na nagbalik loob na kami sa gobyerno, tsaka pa nakulong si Ka Eric, meron ba katanungan dito? Yung kalaban sila ng gobyerno, hindi sila kinulong. Ngayon kakampi sila ng gobyerno, laban sa teroristang CPP-NPA, ngayon pa sila kinulong. Ay nako, where is the katarungan there? Nasaan nga yung katarungan dyan, mga kababayan? At bukod sa... Nag-o-offer tayo ng amnesty, nag-o-offer tayo ng peace talks, and yet yung nagbalik loob, siya pa ang kinulong. Samantalang yung mga pumapatay na mga terorista, ngayon, sila pa ngayon ang binibigyan ng free trip to Norway. 5-star accommodation pa. Ewan ko lang kung magbabiyahe pa yan ng business class, Nasa ang katarungan dyan? Mali po. Talaga naman po nagpapasalamat tayo sa ating mga kasundaluhan dahil kung sila po ay hindi natatakot harapin ang mga teroristang CPP-NPA, lalong hindi sila matatakot na paalam ang kanilang karapatan doon sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Doon sa hearing, wala talagang frontal confrontation between doon sa mga kaalyado ng teroristang CPP-NPA at saka kay Ka Eric. Kasi alam niya yung mga katotohanan ng pinagagawa nila. Kaya nawawala sila. So kung nagtanong sila doon kay Ka Eric, diretsahan,
lalo na sa issue ng red tagging, nako, lalong masisiwalat at mabubuking itong tatlong ito. Tatlong itlog, mga kababayan po natin. So, kita naman po natin na naging bias, hindi naging patas ang kanilang ginawang pagdinig sa House of Representatives. So, ngayon, may bago na naman. Itong si Ontiveros ay gumawa rin ng kanyang sariling eksena sa Senado at ipapatawag din naman si Pastor Apollo Kibuloy. Naku po, mga kababayan po natin, talagang hindi tumitigil itong mga kalaban ng mga Duterte at hindi nila matanggap na Vice President, itong si Vice Sara Duterte. So ngayon pilit nila sinisiraan, lalo na sa issue ng confidential fund. Pero imbis na bumagsak, malaglag sa lupa, mapilayan, ay patuloy na lumalaban at patuloy na minamahal ng taong bayan. At ang kanilang manok na si Tambaloslos ay pinakahuli sa survey, mga kababayan po natin. So ngayon, mga kababayan po natin, abangan po natin ang mangyaring muling pagdinig sa House of Representatives. So nagsalita din si Ka-Eric at si Dr. Loren Badoy patungkol sa kanilang paglaya. So yan po siguro ang ating i-update maya-maya lamang, mga kababayan po natin. At kaugnay dyan sa pag-petition ng ilang dating opisyal ng military, mga kababayan po natin, ay nagkaroon din ng kilos protesta itong mga dating kadre. So dating kadre yan sila, mga kababayan po natin, na dapat palayain din ito si Ka-Eric at si Dr. Loren, dahil kung hindi umano ay lalawak pa ang kanilang rally at pagsisigaw ng kalayaan para kay Ka-Eric at kay Dr. Loren Badoy.